Anyway, bago tayo pumunta sa ating topic, gusto ko lang muna i-share sa inyo na meron pala akong nakita na napakaangas na card game. And nilalaro ko nga to pag ako'y naboboring at walang ginagawa sa aming bahay. At ito nga ay ang Tong It's Go. Bali marami kang ang pwedeng laruin dito, tulad ng color game, Lucky 9, at ang pinakamaangas ay itong sabong. So maganda to kung wala kang totoong pera at gusto mo lang malibang sa paglalaro ng sabong. And syempre yung pinaka main game nila dito ay itong Tong It's. And ang mas maganda nga dito ay meron silang Ghost Stars na pwede mong maipon habang naglalaro ka. Naong saan yung Ghost Stars nga na to pwede mo ipang-redeem ng load, Sodexo Pass, and real gifts gaya ng cellphones at mga home appliances. So paano nga ba makakuha ng points at paano mag-redeem ng mga rewards? Bali maraming ang way para mapataas ang iyong points. So ang unang way nga ay itong earn from invitations. Dito ay kailangan mo lang mag-invite ng mga kaibigan mo. And ito nga yung mga points na pwede mong makuha sa bawat mai-invite mo. So i-click mo lang yung invite button and pwede mo na siyang i-share kahit kanino. Ang pangalawang way nga ay kailangan mo lang maglaro sa kahit anong game kung saan ka magaling. Pangatlo ay sa paglalaro ng rank game. So pwede nga din kayo makakuha ng points sa paglalaro ng rank game. So paano naman kung marami ka ng points or ghost stars na naipon? And gusto mo nang makita yung mga items na pwede mong makuha gamit yung ghost stars na naipon mo. Simple lang, i-click mo lang tong plus sign sa gilid ng ghost stars icon. After nun ay makikita mo nga tong gift icon na to. Pero bago mo pala makita yan ay kailangan mo muna makatapos ng 50 games. Or kailangan ay meron kang ma-invite at magkaroon ng 3 friends. After nun ay pwede mo nang maklaim yung mga rewards na sakto sa naipon mong Ghost Stars. Bali, kokontakin mo lang sila. So napakadali lang, 'di ba? Nag-enjoy ka na. Pwede ka pang manalo ng iba't ibang rewards, depende na lang kung gaano ka kasipag maglaro. So pwede nyo nga itong ma-download sa Play Store at App Store. Or para mas madali, i-click nyo lang yung link na inilagay ko sa description. So ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na itong Tong It's Go. Yo mga idol, so ngayon nga pag-uusapan natin kung babalik pa nga ba itong si Kurama sa series ng Boruto. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At syempre, i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So game, alam ko marami sa atin na fan ng Naruto at Boruto ang nakakamiss na dito kay Kurama. Dahil simula pa noong maisilang or anak ang ating bida na si Naruto nasa loob na nga niya itong si Kurama. Kumbaga itong si Kurama nga ang aktwal na nakakita kung paano unti-unting naabot ni Naruto yung pangarap niya na maging isang Hokage. Ditong si Kurama nga din ang pinaka pinagkukunan ni Naruto ng kanyang malagad level na lakas. So sa tulong nga ni Kurama nagawa ngang iligtas ni Naruto noon yung bayan ng Konoha mula sa kamay ni Pain. At sa pagiging lifetime partner nga ng dalawang to hindi lang yung bayan ng Konoha ang nagawa nilang iligtas. Dahil nailigtas nga din nila yung buong Shinobi World laban sa malalakas na villain na gustong maghari sa Shinobi World at sa gustong magwasak nito. Tulad nila Obito, Madara, Kaguya, Momoshiki, and lastly ay itong si Ishiki. Bali yung pagkapanalo nga nila laban kay Ishiki ang siyang naging kapalit ng buhay nitong si Kurama na nagpaiyak sa napakaraming fan ng Naruto at Boruto. So matatandaan nyo nagtrending pa nga sa iba't ibang social media yung pagkawala nitong si Kurama. So namatay nga siya matapos nilang gamitin yung form na Baryon Mode para talunin yung napakalakas na si Ishiki. So yung Baryon Mode nga, yung pinakamalakas na form na kayang gawin ni Naruto at Kurama, na kung saan yung process nga neto ay maihalin tulad natin sa nuclear fusion. Dahil yung pinagsamang chakra nga ni Naruto at Kurama sa form na to ay inuubos para makalikha ng new type of energy. Bali nagulat nga si Sasuke nung makita niyang meron palang ganto kalakas na form si Naruto. At gamit
nga yung form na to ay nagawa nga nitong masurpass yung lakas ni Ishiki. Pero despite nga sa lakas na kayang maibigay ng Baryon mode ay napaka-risky or delikado nga itong gamitin dahil pinapababa nga neto yung lifespan ng user. Pero mas delikado nga to sa buhay ni Kurama dahil i-drain nga neto ng gusto yung buong anyo ni Kurama na kung saan ayun nga yung ikinamatay niya. Dahil alam naman nating lahat na isang living form of chakra yung mga tailed beast na kagaya nitong si Kurama. Bali punta naman tayo sa tanong na babalik pa ba itong si Kurama. So para sa akin malaki ang chance na bumalik itong si Kurama. Pero hindi pa sa ngayon. Sa tingin ko baka sa last arc ay gulatin tayo ni Mr. Kishimoto gaya ng paggulat na ginawa niya sa atin noong 4th Shinobi World War na kung saan ibinalik at muli niya ang binuhay yung 4 na Hokage at yung iba pang mga karakter na nakilala natin sa mga unang part ng serye ng Naruto gaya nitong sila Sabusa, Haku at marami pang ang iba. So feeling ko ganun din ang gagawin nitong si Mr. Kishimoto pero this time ay si Kurama naman ang ibabalik niya upang tulungan sila Naruto sa haharapin nilang mabibigat na kalaban. Anyway, ano nga ba ang patunay ko na malaki ang chance na bumalik itong si Kurama? Bali kung matatandaan nyo yung Three Tails na si Izubu 2 beses nga siyang namatay. Bali una nga siyang namatay kasabay ng Jinchuriki niya noon na si Rin during 3rd Shinobi World War. Matapos ngang saluhin ni Rin yung Chidori ni Kakashi. Bali kasabay ng pagkamatay ni Rin namatay nga din yung Three Tails sa loob niya. And later ay na-revive or muli nga siyang nabuhay at naisil naman sa 4th Mizukage na si Yagura na kung saan under nga siya ng genjutsu ni Obito during that time. And later namatay nga itong si Yagura kaya namatay na naman itong Three Tails sa loob niya. Pero eventually ay muli na naman ngang nabuhay yung Three Tails. So ito na nga yung nakita natin na hinuli siya ni Deidara at Toby. Bali 2 beses ngang namatay at 2 beses ding muling nabuhay itong Three Tails. Same sa possible na mangyari kay Kurama. Gaya ng sabi ko kanina, yung mga tailed beasts nga ay mga living forms of chakra. Kaya pag na-drain or naubos nga sila, mag-aantay ka lang ng mga ilang taon dahil time to time nabubuo nga ulit sila or nare-reform. So feeling ko pag nabuhay ulit si Kurama maaalala at makikilala niya agad itong si Naruto. Kasi kung matatandaan nyo, kahit 2 beses na ngang namatay at muling nabuhay yung Izubu ay naaalala niya pa rin or nakatatak na sa isip niya yung Sage of Six Paths na si Hagoromo at even yung mga Jinchuriki niya. So para sa akin inalis lang ni Mr. Kishimoto pansamantala si Kurama para inerf si Naruto. Kasi kung mapapansin nyo kasabay nun ay na-nerf nga din itong si Sasuke matapos mawala yung kanyang Rinnegan. Nang sa ganon balance pa din yung lakas ni Naruto at Sasuke. So basically tinanggal ng author yung pinaka source of power ng dalawang to dahil hindi na nga sila ang bida sa series na to. Kumbaga parang supporting character na lang sila sa mga bagong bida. And yung pag-nerf nga kila Naruto at Sasuke ang way ng author para mas ma-highlight yung lakas ng susunod sa kanila na sina Boruto at Kawaki. Hindi lang sa kanila kundi pati na din sa buong new generations. Bali dyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol sa pagbabalik nitong si Kurama. So kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At syempre mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So salamat mga idol. Focus.